Welcome to Donmar TV News Channel. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na maging bayani gaya ng lider ng Katipunan na si Andres Bonifacio sa gitna ng krisis sa kalusugan na kinakaharap ng bansa. Ito ang kanyang mensahe sa pagunita ng 158th birth anniversary ni Bonifacio sa pinaglabanan shrine sa San Juan City kaninang umaga. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng pag-alaala at pagkilala sa makasaysayang pangyayari sa bansa, maibabahagi ang pagiging makabansa sa kasalukuyan at susunod na mga henerasyon ng mga Pilipino. I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure our nation's health, safety, and wellness. In this light, I call on our kababayans to emulate God Andres Bonifacio's strong sense of civic duty, courage, love of country in our daily lives, even in the simplest ways. May we be challenged to give our very best for the benefit of our people and nation. Kanya-kanyang pananaw ang ilang presidential aspirants hinggil sa banta ng Omicron COVID-19 variant. Ayon kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi dapat paghinaan ng loob ang ating mga kababayan dahil nakasurvive ang ating bansa sa mga nakalipas na variants. Naniniwala si Marcos Jr. na malalagpasan ng bansa ang Omicron variant. Sa gitna naman ng tila nakaumang ng pagbabalik ng mandatory face shield policy, kung epektibo ang face shields ay mabuting magdalawang isip anya ang pamahalaan. Until science will agree with it that it will give extra protection, siguro bili na lang natin ng gamot kaysa face shield. Kung dang-dang milyon ang gagamitin natin o bilyon-bilyon ang gagamitin natin bilang gobyerno, patayo na lang tayo ng COVID hospital para in preparation, baka sakali o sana wag loobin ng Diyos, baka mamaya yung Omicron will bring us in the March level of this year or April level of this year, which is talagang nahirapan yung ating mga medical frontliners. Nagpaalala naman si Presidential Aspirant Calyodi de Guzman na dapat nang alertuhin ang healthcare sector laban sa banta ng Omicron. Sa isang panayam, sinabi niyang dapat lang nahigpitan ang checking sa lahat ng mga papasok sa bansa. Aniya, dapat ding maging mapagmatsyag ang pamahalaan sa paghihigpit sa borders. Para naman kay Presidential Aspirant Panfilo Lacson, tila late reaction na naman ng gobyerno. Pero too late na naman yung reaction. Mabuti na lang naka-make up, naka-catch up na nag-ban muna tayo ulit. Parang lahat, naging yellow na lahat ngayon. Wala nang green sa treatment, di ba? So, mas maganda yung proactive kasi before, dyan na tayo talagang napasukan ng COVID-19. Nagbigay rin ng komento si Lacson matapos magdesisyon si Senator Christopher Bongo na i-withdraw ang kanyang kandidatura sa pagtakbo sa Hatol ng Bayan 2022 sa pagka-presidente. Although matagal niya nang in-indicate, maski pagka nasa lounge kami, talagang he would feel dejected, frustrated doon sa mga developments. Maski noon pa, in-indicate niya na talagang medyo half-hearted yung kanyang, para napilitan lang siya. So, yun lang masasabi ko and I wish him luck. Sa iba pa ang pagkilos ng mga kandidato, iginit naman ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo na posibleng maging reset button ang susunod na halalan. Sabi ng Vice Presidente, kung sakaling manalo ang kanilang kampo, posibleng mabago na ang dating sistema sa politika kung saan dominante ang ilang political dynasties. Sinabi ito ni Robredo sa gitna ng paglawak ng alyansa ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos. Pumunta naman ngayong araw si Senador Manny Pacquiao sa Butuan City para bisitahin ang kanyang mga taga-suporta. Nitong weekend, ikinalugad din ng kanyang kampo ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga taga-Siargao sa Surigao del Sur. Habang ang kampo naman ni Marcos Jr. sa Borongan na dumiretso, kasama ni Marcos Jr. ang kanyang katandem na si Vice Presidential Aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio.
Hinahangaan ko si Senator Bongo sa kanyang pagiging tapat sa sarili at sa kanyang pananalig sa tunay na diwa ng demokrasya. Nakita niya ang pulso ng bayan at ito ay kanyang inunawa at ito ay kanyang pinanigan. Maraming salamat sa iyo, Senator Bongo, sa iyong pagiging tapat sa sarili. Mabuhay ka, Senator Bongo. Nagsalita si Senator Christopher Lawrence Bongo. Sigurado, masaya ba ang mga anti-Bongo? Naku po. Sa tanong ko sa ito po alam nyo, kagigising ko lang, mga kapatid. Alam nyo, nagsalita si Senator Bongo na magwi-withdraw na daw siya bilang kandidato. Nagbunyi ba kayo? Masaya ba kayo? O ito sa mga salsalista, makinig ko kayo, okay? Masaya ba kayo na nag-withdraw na siya? Happy ba kayo sa naging announcement ni Senator Bongo ngayon, November 30 po 2021. Nag-announce po si Senator Christopher Lawrence Bongo na siya ay magwi-withdraw bilang kandidato o sa pag-announce. Pakinggan nga po natin ito at pag-aralan nyo po maigi ang bawat sinabi ni Senator Bongo. Pag-aralan nyo po ito nang hindi madala sa agos. Okay? Pag-aralan nyo po ang bawat sinabi ni Senator Bongo ngayong umaga. Okay. Pag-aralan po natin. Pag-aralan po natin yan, yung mga binitawan lang ni Senator Bongo ngayon umaga. Okay? Bago natin bigyan niya ng komentaryo, bago natin bigyan ng kuro-kuro, bago tayo magkuro-kuro, pakinggan muna natin yung sinabi niya. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon po. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan, kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Yun po yung pinangako ko sa kanya noon pa man. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod ito. Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am... Sa ngayon po! Okay, may ganyan words. Sa ngayon po. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin niyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Okay, napakinggan nyo po ang sinabi ni Senator Bongo. Di po ba? Sa ngayon po, ito po ang... Okay, kayo ba'y naniniwala? Alam nyo ang sinabi nga ni Pangon nung mga past... Mare ito. Alam nyo guys, madaling magsabi. Halimbawa, ako, halimbawa lang to ako naman hindi kandidato. Okay? Ako po hindi kandidato. Alam nyo guys, ito po seryosong usapan to Seryoso tayo, okay?
seryoso muna tayo mga kapatid. Okay? Nagsalita na nga si Senator Bongo na siya'y magwi-withdraw at ayaw ng kanyang pamilya na siya'y tumakbong Pangulo. Yun ang sinasabi niya kanina, di ba? Okay. Tandaan niyo po, para po maging makatutuwanan ang sinabi ni Senator Bongo na siya ay magwi-withdraw, alam niyo kung ano pong kailangan ni Senator Bongo? Nung napanood ko po ang video na yan sa news, alam niyo kung una kong tinawagan? Alam niyo po kung sino una kong tinawagan? Si COMELEC spokesperson, Director James Jimenez. Alam niyo kung anong sinabi niya? At anong tanong ko sa kanya? Attorney, narinig niyo na po ba yung announcement ni Senator Bongo na magwi-withdraw na siya bilang kandidato ngayong 2022? Yes, ninyo, na-monitor ko na. I think na-monitor na rin ng mga kasamahan namin yan. Ito pa may dugtong siya. Ngayon, ang sabi ko, attorney, nagsalita na po siya. Opisyal na ba siyang tinatanggal bilang kandidato? Ang sagot ng COMELEC, alam niyo kung anong sagot? Dapat na bang magdiwang ang mga kalaban at ang mga supporter ng kabila dahil sa announcements ni Senator Bongo? Sa mga Makaleni, makinig kayo. Sa mga Pinglakson, makinig kayo. Sa mga salsalista at jacolista, makinig din kayo. At take note, sa mga nawala ng pag-asa sa announcement ni Senator Bongo na mga sulit Bongo, makinig kayo. Ito po, makinig kayo. Okay? Para po maging makatutuwanan ang sinabi ni Senator Bongo at nung tinanong ko si COMELEC James Jimenez, Attorney, opisyal na ba siyang tinatanggal bilang pambato ng administrasyon ni Pangulong Duterte? Alam niyo kung ano ang sagot? Hindi ninyo. Hindi namin siya tinatanggal bilang opisyal kandidato. Sabi ko, ayun ang sinabi ni Attorney James Jimenez. Ang sabi ko naman, ang sagot ko, nag-announce na po si Senator Bongo sa media pa po. Ang sagot, ito po, kahit na ninyo nag-announce si Senator Bongo na siya ay nagwi-withdraw, hanggat wala kaming natatanggap mismo galing kay Senator Bongo na opisyal na siya'y nagwi-withdraw, walang bisa ang announcement niya. Ibig sabihin, sa salita, sa salita ni Senator Bongo, sinabi niya na siya'y magwi-withdraw at kanyang pamilya ay ayaw ng ganon. Ngayon, ano ang sabi ng COMELEC? Hindi po yan kinikilala ng COMELEC, yung announcement na yan. Iba po ang opisyal na may pirmado niya na nagsasaad doon, I'm Lawrence Christopher Tesoro Bongo, official withdrawal for my candidacy as presidential candidate on 2022. Pag walang ganon papel na galing mismo kay Senator Bongo, salita lang yan na siya'y nagwi-withdraw. Ngayon, meron na bang lumabas sa mga news outlet na may papel na siyang hawak at pumunta na ba siya sa COMELEC para kanyang wini-withdraw ang kanyang kandidatura? Wala. Ngayon, nagdiriwang ang mga kalaban. Nagdiriwang. Huwag muna kayo magdiwang hanggat walang papel na galing sa COMELEC. Okay? Iba po ang salita, iba po ang gawa. Kailangan gawin muna ni Senator Bongo yan para maging opisyal na siya ay withdrawal na. Di ba? Parang ganito lang yan. Papel. Di ba? Ngayon, tandaan po natin, si Pangulong Duterte, iba ang political strategy. Okay? Si Pangulong Duterte, lahat ng kalaban papaikutin, lilituhin ang mga utak para lang mapasakay. Ganyan ang galawan ni Pangulong Duterte. Okay?
Tandaan niyo po yan. Wala pa pong opisyal na pinapadala si Senator Bongo sa COMELEC. Now, opisyal na ba yung sinabi niya? Pwede na ba natin paniwalaan yon? Na siya ay nagdideklara talaga? Hantayin ho natin. Okay? Tama sinabi mo, Bani. Hantayin mo. Tama ka. Hantayin mo rin yan. Okay? Hantayin mo rin. Ako naman, kahit na masinong tumakbong Pangulo, kahit na sino ang manalo dyan, irerespeto ko. But, dahil panahon ng eleksyon ngayon, ako'y naniniwala sa kakayahan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ako'y rumirespeto kay Pangulong Duterte. Kung sino ang kanyang opisyal na kandidato na i-announce at itataas ang kamay, doon ako. Okay? But this time, kahit nasabihin ni Senator Bongo na siya'y nagwi-withdraw, hanggat wala siyang opisyal na sinusurrender sa COMELEC, ituturing kong isang joke yan. Ituturing kong isang political strategy. Okay? Kaya wag na munang magbunyi ang mga kalaban. Tandaan niyo po, si Pangulong Duterte noong 2015, ilang beses namin hinuhimok na tumakbo, ayaw. Okay? Mayor Sara, hinihimok din, kasama rin ako dyan, sa Sara Movement for President. Ayaw nung ale. Okay? Pero, nawalan ba kami ng pag-asa na pakiusapan si Mayor Sara? Hindi. Okay? Nung nag-file siya, ang sabi niya pa noon, bago siya mag-file for Vice President, hindi siya tatakbo sa kahit anong national posisyon ngayong 2022. Now, iba ang nangyari, di po ba? Last minute, nag-file siya as Vice President. Pero yun ay ginagalang ko rin. Yun ang personal na gusto ni Mayor Sara, ginagalang ko yun. Pero ganun pa man, iba ang kandidato ni Mayor Sara sa pagkapangulo, siyempre, nirerespeto ko din yan. But, iba rin ang kandidato ko for President. Di ba? Ika nga. Ang sabi, alam nyo guys, nung nakaraang gabi, nag-meeting ang mga gobernador, kasama si Pangulong Duterte, kasama si Senator Bongo, nag-announce doon si Senator Bongo na marami ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw na to. Maaari itong in-announce niya na siya'y nagdideklara na magwi-withdraw. Kasama ito sa strategy. Tandaan nyo. Kaya wag muna magbunye. Hanggat walang opisyal na pinipirmahan ang isang Christopher Lawrence Tesoro, go. Okay? Ngayon, ano sasabihin? Walang isang salita si Senator Bongo. Bakit? Kung ako yon, kaya sabihin ko, yes, nag-announce na ako. Bakit? Hindi ba pwedeng joke yan? Anong sinabi ni Senator Bongo kanina? Sa ngayon, ito po ang aking pagpapasya. Sa ngayon, nasaan ang official na papers na may permado niya na siya'y nagwi-withdraw? Pag yun ang nangyari, irerespeto ko si Senator Bongo. Kasi yun talagang desisyon niya. Pero hanggat wala pang papel na pinipirman yung mama na galing sa COMELEC, isang joke lang yan. Okay? Promise, wag na muna kayo magbunye, ha? Yung mga ayaw, mga antay-Bongo, wag na muna magbunye. Hantayin nyo na may binabang opisyal na sulat si Senator Bongo sa COMELEC. Okay, bago kayo magbunye.